Hindi ako masyado nagulat sa mga resulta. In a way, I expected some of the winners kasi kilala na sila, may pangalan at malakas ang political machinery nila. Pero umaasa rin ako na sana mas maraming bagong muka ang mga manalo. Mga kandidatong may malinaw ang plataforma at tunay na hangarin para sa pagbabago. At sa tingin ko naman, ipinapakita dito ang resulta na kahit may kagustuhan para sa pagbabago, malakas pa rin ang impluwensya ng traditional politics sa ating bansa. May mga bahagi ng parte na halalan na mukhang maayos at transparent. Pero marami ring issue, may mga ulat ng vote buying, disinformation, at mga dali na kaduda-duda. Kaya tanong ko sa sarili ko, gaano nga ba kademokratiko ang katapat ng ang halalan na ito? And narealize ko na ang demokrasya, hindi lang yan basta pagboto. Dapat din nating bantayan kung paano pinipilang at pinoprotektahan ang mga boto. So the youth vote delivered for both Bam and Kiko? Yes, I suppose the youth vote delivered because I think the kind of candidates that the youth are looking for, are in the persons of these two. So they must have fit the bill. Malaki ang role ng social media sa election na ito. Para siyang double-edged sword na nakakatulong sa pag-share ng information. Pero grabe ang pagkalat ng fake news. Nakakatuwa kasi ang active ng mga kabataan. Marami sa atin ang nagsasalita, nagbahagi ng impormasyon at nagpakita ng malasakit. Pero may ilan din na naligaw ng landas o kaya maling impormasyon. Kaya ngayon, kung mas na-appreciate ang mahalaga ng media literacy at ang makakayahan magsuri ng totoo o sa hindi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Komisyon sa Halalan, katuwang ng aking mga kasasama sa Commission and Bank, mga kawani mula sa lahat ng aming naging kabalikat sa pagsasagawa ng halalan at kasama ng buong sambayan ng Pilipino, isang taus-puso at buong pusong pagbati sa mga kinatawan mula sa iba't ibang party list na inihalal ng bayan upang maging bahagi ng ika-20 Kongreso ng Pilipinas bilang mga miyembro ng mababang kapulungan. Na-realize ko na ang demokrasya, fragile siya, kailangan ng pakikilaho, pag-iisip at paninindigan. Hindi sapat na bumoto lang, kailangan natin maging aktibo, magtanong at kumilos, hindi lang tuwing eleksyon kundi araw-araw. Ang dasal ko para sa susunod na mga halalan, sana mas malinaw ang proseso, mas mahigpit ang laban sa fake news, at mas maraming kandidato na may integridad ang makilala. Gusto kong makita ng politikang hindi base sa kasikatan, kundi sa prinsipyo at plataforma. At higit sa lahat, sana mas maraming kabataan ang manatiling mulat at handang ipaglaban ang tunay na diwa ng demokrasya. Mahaba pa ang laban, pero naniniwala ako kaya natin baguhin ang takbo ng bansang Pilipinas. Isang boto, isang tinig, at isang pagkilos sa bawat araw-araw. Ako po ulit si Jen Lazares, nagpapasalamat at maraming salamat sa pakikinood sa aking video.